Magandang araw. Welcome sa ating Friday edition ng Hataw Kabanatuan. Ngayon ay Marso 22, taong 2016. At 2019. Ba't ba laging na 2016 ako? Ako po si Kuya Ruben. Magandang araw mga Repa Pips. Isang masayang araw po sa ating lahat. Sa mga kasama ko sa studio, kay Kuya Ruben at kay Director Diaz. Sa atin pong mga minamahal na tagsubaybay ng palatuntunan itong Hataw Kabanatuan, muli po kaming nag-aanya sa isang oras na pagbibigay ng isang makabuluhan, makatotohanan at makatwirang opinyon sa mga issue po na nagaganap sa ating kapaligiran, maging ito man ay lokal o nasyonal. So, para po kayo ay makasama sa amin talakayan sa umagang ito, ay narito po ang ating text line, 0926-169-6869. Ulitin ko po, 0926-169-6869. Text lang po ang aming tatanggapin, wag lang po ang tawag. Salamat po. Isa pong magandang araw sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa programang Hataw. Binabati ko ang aking tukayan Ruben at si Paring Bien ngayong araw na ito ng Biyernes. At una sa lahat, binabati ko ang may karawan ngayon, ang aking pinakamamahal na kumpare, si Paring Frank Tolentino, na dating Pangulo ng Liga ng mga Barangay ng Cabanatuan City. Karawan po niya ngayon. Salamat po. Okay, maligayang kaarawan din sa iyo, Mr. Frank Tolentino. At balita ko bongga ang iyong handa ngayong araw na ito. Okay, tayo po ay tutuloy na po sa mga tatalakayan natin, mga issue at mga balita na atin nagbabaga, mainit na mga balita pa. At ito'y tungkol po sa yung po bang na-approve na batas ng ating Pangulo tungkol sa expanded maternity leave law. Ito po maraming natuwa rito, lalo na yung mga kababaihan na may mga asawa at meron hindi natuwa. Kaya ito po ang pakibasa nga Direct Bien. Teka, mag-comment muna ako. Hindi ako natutuwa dyan Dahil mas lalong tatagal yung ating misis na kasama natin sa bahay. Nako. yung pala ang kontra niya. Ito, makakasama mo to, sabi niya rito. Mga employers, hindi sang-ayon sa expanded maternity leave law. Kasama na si Paring Ruben Diaz. Maraming mga employers na rin sa bansa ang nagdadalawang isip na kumuha ng mga babaeng empleyado. Kasunod dito ng pagsasabatas ng Expanded Maternity Leave Act. Sinabi ni Employers Confederation of Philippines, ECOP Director General Jose Roland Moya, na base sa kanilang ginawang survey sa mga negosyante, ay lumabas na maraming sa kanila ang nagdadalawang isip na kumuha ng mga babaeng empleyado. Ilan sa mga dahilan nila ay maaapektuhan ng kanilang productivity ng kumpanya, ganon din ang pagdagdag sa mga gastos sa benepisaryo nila. Nakasaad kasi sa Republic Act 11210, ang pagpapalawig ng maternity leave mula sa dating 60 days ay magiging 105 days na ito na may bayad. Mayroon ding option ng isang ina na palawigin ito ng hanggang 30 days nang walang sahod, habang ang mga solo mothers ay may karapatan na palawigin ito hanggang 15 days. Okay. Dito sa sinasaad ng balita na yung mga employer ay hindi pabor dito dahil nga maapektuhan yung sabi nga nila productivity. Pero nakasaad din sa batas, may provision na bawal mag-discriminate at kung sila lalabag dito, mayroon silang multa. Ang multa yata 200,000 mapakamahal. Kaya kailangan nilang isakatuparan nito o magbayad sila ng 200,000.
So siguro, bigyan natin ng pagkakataon si Director Diaz para paliwanag niya kung bakit siya ay against dito sa expanded maternity leave law. Hindi naman ako totally against. Kaya lang, being a mother, yun obligasyon nila na sila ay to bear a son or daughter. Kaya yung 60 days na dating pinagkakaloob ng lumang batas, palagay ko'y sapat-sapat na yun. Dahil dumaan naman din tayo pare. Yung asawa ko, cesarean pa yun, pero 60 days lang. Ay, good enough na yun. Matagal na yun. At saka at the same time, ay mabobor lang. Ay pwede naman yung asawa na mag-alaga ng anak, yung lalaki. Kaya palagay ko, that is too much na rin. Dahil sa totoo lang, maraming mawawala rin sa isang empleyadong babae na mawala sa kanyang pinapasukang opisina. Dahil yun naandun na yung kanyang iinit lang ang ulo no, tsaka palaging magkasama kayo pare. Mag-aaway lang kayo na mag-aaway. Lalo na pag panahon na ikaw nga no longer at a very young age ang iyong wife, ay nako, magaling pa yun, nasa labas siya. Dahil there will be peace. Hindi, peace in the home. May katahimikan sa tahanan. Pero siguro pag-aralan nating maigi itong batas na ito. Dati-dati kasi 60 days lang ang binibigay ng batas. With pay yun, with pay. Ngayon, ginawa nilang 105 days with pay at additional na 30 days na without pay. So kung tutuusin mo ito is 4.5 months. Lahat-lahat. 4.5 months. Kasi yung 3 months 90 days na yun plus 45 days. Ang total nito is 135 days So, divide mo sa 30, 4.5 months. So, kung tutuusin ito, pagka ito'y nag 4.5 months, abay, pag ito'y naglibat ng anak, at pumasok na sa opisina pagkaraan ng 4.5 months, baka buntis na naman yun. Di ba? 4.5 months isipin mo. Pero pare, ang pinakamagaling diyan, para hindi naman maapektuhan masyado ang mga employer in terms of productivity sa mga kanilang opisina, mag-family planning. Yes. Hanggat maaari, ang agwat ng anak ay mga 4 or 5 years bago sundan, hindi maapektuhan ngayon. Palagay ko hindi na magre-reklamo yung mga employers na hindi yung sunod-sunod. Kasi meron naman talaga kung mga anak talaga ng mga akala mo Manaon. manaon hindi malaktawan lamang buntis agad Nagsusuko pa sa taon. kaya yung anak nila parehong pinanganak ng halimbawa ay 2020. Okay. Magkakasama sa taon. Maganda yung suggestion mo na yun na Tokayo. Yung maging patakaran o policy nung mga employer sa mga empleyado nila mga babae na mag-practice sila ng family planning para isa sa mga magiging deterrent yun na madalas na magkakaroon sila ng mga magma-file ng maternity leave. Tama yun. Yun talaga i-push through nila para maiwasan. Sangayon ka talaga to kayo. Ito naman para doon sa mga laging anak ng anak. Paano naman yung ayaw mga anak? Ay walang ka-problema ron pare. Always yun always virgin. Ayaw nga, ibig ko sabihin, siyempre sa isang pamilya, sa isang mag-asawa, kailangan din namang maitayo nila isang pamilya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng anak. Kung wala kang anak, hindi mo tatawag na isang pamilya yon. Tatawagin mo lang mag-asawa. Pero pagka nagkaanak na, isang pamilya na yon. At saka pare, pag anak ng anak, nagiging losyang yung babae. Mawawalan lalo ng amor yung mga lalaki. Kaya magbawas-bawas ho kayo sa pagbubuo ng inyong panggigigil. Dahil yun ang maganda para
magkaroon kayo ng lasting na relationship. Ayun ba pare, speaking through experience? Yes, because I have only two children, one son and a daughter. Hindi, kung ibabase natin sa statistics, basta yung mga working mother, yan madalang ng Totoo yun. pinakamarami na yung 3 nagiging anak niyan eh. Correct. Oh. Yung case lang talaga na maraming anak sa mga informal settlers na nangyayari yan eh. Saka mga Islam area Sa na... mga Islam area. At saka pare yung the more na maraming anak yung mga nasa tabing dagat. Dahil pagdating nun sa pamamalakaya, iba na ang ginagawa pagdating ng namamalakaya na rin. Okay, so yan po ang latest na issue ngayon. At dapat talaga dun sa naging suggestion mo to kayo, magkaroon ng yung mga employer para maiwasan yung madalas na magkakaroon ng umukay sa mga empleyado niya. Tsaka to kayo, pag yung dumating yung ini-implement na ito, after a year or 2 years, tingnan kung hindi maganda ang epekto, amendahan. Yun na lang ang magagawa dito. Merong Sige. text dito sa atin at ito ay tungkol dito sa pinag-uusapan natin. Ang last 4 digit po ng kanyang cellphone number is 5863. Ang sabi niya rito, good morning po Hataw. Yun pong dating batas na 60 days maternity leave with pay, siguro po pwede na yung mga 75 days lang. Kasi po, maapektuhan masyado ang mga employers. By experience po, yun pong kapapanganak na taga-Kapitolyo, pinatapon sa isang malayong bayan ng probinsya. Nakayanan po, kaya sobra-sobra na po siguro 120 days ang leave with pay. Beodator po. Ayun, kay kasamang Beodator po ito. Ayun po yung kanyang opinion. Maraming salamat kay kasamang Beodator. Kakampi pala natin si Kuya Beodator. Hindi, kasi sinasabi naman niya, masyadong mahaba yung 120 days. Mahaba nga eh. Pwede raw kung mga 75 plus 15 days with pay. Tama, Tapos kung talagang may diferensya, another 15 days or 30 days without pay. At saka you can avail of your sick leave benefits na. Yung 15 days every year ba? Sa palagay ko naman, may avail mo na yun. Kung talagang in case of mga urgent reasons, talagang hindi maiwasan, hindi mag-avail ka noon. Anyway, matagal na pinag-aralan yan sa Kongreso ng mga ating mambabatas at yan talaga naging consensus nila na siguro marami nagkuha na 75, 100, 105 ganyan. Ito siguro sa kanilang pag-aaral at pag-statistics na itong naging resulta ng batas. Ang mamumroblema dito yung mga private sector. Pero sa government sector, alam ka problema doon. Correct. Dahil sa isipin mo, yung mga kababayan natin na mga anak ay entitled sila ng 105 days with pay. Isipin mo yun, napakarami mo magagawa. Samantalang yung mga kababayan ngayon, in 2 months lang na medyo malakas na. Except maliban na lang talagang sickly. Yung pagkapanganak ka, yung nanganib yung kanilang buhay, delikado silang nagbuntis, nagbubuntis pa lang, magpapail ng sick leave yun. Kasi, delikadong maggagalaw sila Yung bago-bagong nanganganak. Okay. Correct ka rin. Magandang obserbasyon yun. May mga cases talaga na yung naghirap o nagkaroon ng diferensya sa panganak. Ito siguro yung pinagbigyan ng batas, Dapat may provision doon na pagka yung naging panganganak niya ay pagbubuntis at panganganak ay nagka-diferensya. Yun ang dapat na bigyan ng
longer pero Saka pala mag-a-apply yung, yung length of oo, maternity leave. dapat may provision na ganun. Oo. Kung yung mga normal naman at kwan, Oo. yung 75, 60 is okay na yan, di ba? Hindi ka kailanganin pa ngayon ng certification ng doktor. Okay, talaga Na pare. ready to work na itong nanganak na ito dahil sa wala namang masyadong... Pwede namang i-cut, sana nga may provision din doon sa batas to cut short the maternity leave in case na hindi naman in danger yung bata at saka yung ina. Siguro sa private sector, baka kung halimbawang ito ay papatupad definitely papatupad at hindi magkakaroon ng voluntaryo sa nag-leave na, malakas na naman ako, di papasok na ako, kahit na hindi ko enjoy itong 105 days na ito with pay, papasok na ako. Kaya lang siguro baka merong hindi natin nababasa yung eksaktong provision ng batas. Baka naman merong mga provision na kung sakasakali at papasok, parang Credit na yun. service credit yun, ganon. Pwede nga, tama nga yung pare. Ayun ay ibibilang sa kanyang mga leave credits. Correct. Oo, na maa-avail niya in case meron uli siya ng mga emergencies, ganun. Ganun siguro, ganun sana siguro. Pag-aaralan pa rin siguro naman yan. Pasado na ito Hindi, ang ibig sabihin. Hindi, baka sa IRR, baka Hindi. ipasok yan. Ang kundi yan pare, pag in-implement na, makikita na ron. Sa IRR ka. Oo, Okay. saan yung may defect, doon babaguhin. Mhm. Okay, sunod po tayo sa isang bagong balita at issue mula sa ating pamahalaan. Paglusaw sa Government Peace Panel, hudyat sa localized peace talks, ayon sa Palasyo. Nilinaw ng Malacanang na ang ginawang pagbuwag sa Government Peace Panel ay hindi nangangahulugang hindi na interesado si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsusulong ng usapang pangkapayapaan sa mga rebelding komunista. Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, una na raw sinabi ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. na ang termination ng appointment ng mga miyembro ng negotiating panel ay magbibigay daan lamang sa pagbuo ng localized peace panel. Okay. Ayon kay Secretary Panelo, kung tutuusin ay mas pabor pa ito para sa mga rebelde. Batay rin umano sa impormasyon mula kay Secretary Galvez, ang mga miyembro ng localized peace panel na ito ay posibleng magmula sa hanay ng local government units o LGUs, militar at mga kinatawan ng iba't ibang sektor. Tinawag naman ni Communist Party of the Philippines founder Joe Maciso na para ng sirang plaka si Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon na pagtapos ng permanenteng pagtatapos ng pakikipag-usap ng gobyerno sa grupo nito. Sinabi ni Sison na sa kanyang pagkakaalam ay formal nang tinapos ni Duterte ang peace negotiation noong pang Nobyembre 23, 2017. Inakusahan pa nito ang Pangulo na kaya tinatapos niya ang peace negotiation ay para mabigyan daan ng balak nitong pagpapatupad ng martial law sa buong bansa. Umaasa pa rin si Sison na matuloy ang peace negotiations kapag napalitan na si Pangulong Duterte. Okay, yeah. Ito naman kasing sinasabi rito ay ililipat lang naman yung responsibilidad sa mga local government unit. Ang ibig sabihin, may mga pagkakataon na yung mga leaders ng local government unit ay malalapit sa ating mga kaibigang mga leftists. Ngayon, posibleng sa kanilang pag-uusap, localized, doon sa lugar nila, matatahimik. Sa lugar nila, halimbawa, dito sa Nueva Ecija. Nueva Ecija, meron tayong mga mayor ng mga, malalapit ang kanilang kalooban sa mga kaibigan natin ito, ay magkakaroon sila ng pagkakataon na makipag-usap ng heart to heart para mabigyan ng kapayapaan yung lugar nila. Maganda nga ito. Di ba? Yung ibang lugar naman, kung hindi ka kabagang nung mga mayor,
siguro, yun yung ma-isolate na lugar na magkakaroon pa ng tinatawag na karahasan na dumarating sa punto na, sa bagay dito naman sa atin, wala namang plantasyon dito na ginagamitan ng mga makinarya, kumukha doon sa gawing south na yan eh. Di ba? Nababalita doon yung mga equipments nila. Equipment ng mga contractor, sinusunog. Pero dito sa atin sa Central Luzon, wala pa akong nakita na nabalitaan na sinunog yung equipment ng mga contractor. Meron ka namang nabalitaan dyan, Kuya Ruben? Oh, wala pa nga, pero may mga lugar na talagang pag hindi sila nagbigay ng tinatawag na revolutionary tax, doon lang naman nagagaling ang source ng pondo ng mga yan eh. Na yung revolutionary tax na yan, yun din ang naibibigay na tulong doon sa mga matataas na pinuno nila na nakabase sa Netherlands. Kaya maganda ito na i-localize na lang yung peace process na ginagawa na naman nung dati. Kaya nga lang, kaya siguro hindi nagiging very successful ay dahil patuloy pa rin yung pakikipagnegosasyon ng ating pamahalaan doon sa mga matataas nilang pinuno na wala naman dito sa ating bansa. Yun na nga. Oo, yun ang isang dahilan. Panahon na siguro na i-localize na yan at palagay ko, tama lang yung mga local officials sa mga lugar na yon tulong-tulong sila para makumbinsi nila itong ating mga kapatid na nasa labas na makipagnegosasyon sa ating pamahalaan sa pamamagitan nila. Palagay ko maganda yun eh. Kasi tingnan mo hindi naman lahat ng mga tao sa ibaba, ng mga hierarchy nila, doon sa nasa Netherlands, ay kontrolado nila yung mga tao dito Hindi nga. sa ibaba. Kasi sa itaas na pag-uusapan nila, peace talk at saka meron tinatawag ceasefire. Magkakaroon ng halimbawa mga isang linggong ceasefire muna, walang engagement between the military and the NPA. Pero may mga ibang lugar na hindi nila kontrolado, gumagawa ng mga atrocities doon sa ating mga kababayan. Di ba? Inaambus nila yung mga militar natin. Yun yung sinasabi ko na hindi sakop. So sa matuling sabi, yung sinasabi ng national leadership nila na nanggagaling sa Netherlands, hindi nila napapatuwad dito successfully dahil merong mga disgruntled na mga kasamaan sila. Kung gagawin nila localize yan, by posibleng ang makaakit pa doon sa mga disgruntled na ito ay yung mismong leader ng local government unit na mas kilala yung mga tao na ito. Tama yun. Di ba okay yun? At saka nangyayari pare, hindi na yung ideology nila yung pinaglalaban ng iba eh. Banditry na nangyayari. Panunulisan na. Pagsasamantala na sa mga ating mga kababayan na talaga'y gusto'y katahimikan na. At marami ng kaso na gano'n na nangyayari. Naapektuhan yung mga ating mga kababayan na napipilitang magbigay dahil tinatakot. Hindi na ideology ang ipinaglalaban ng mga iba eh. Meron pa rin na yung talagang ideolohiya ng yung komunista. Palagay ko naman panahon na tingnan natin na ang communism, kahit ang China na ngayon ay patuloy pa rin ini-espouse yan, ay kung na sila, nakita nila na hindi sila uunlad kung hindi nila gagamitin yung mga prinsipyo ng capitalism na sa demokrasyang bansa laang makikita. Pinaka-typical example niya na yung North Korea. Hindi ba mapakaraming exposure yung ginawa natatandaan ko yun, meron isang babaeng nagsalita through media na yun ay nakalusot sa kanila na nagsalita kung ano yung kalagayan ng North Korea. Talaga nang maaawa ka doon sa babae. Maawa ka dahil sa in-expose nila lahat yung mga nangyayari sa kanila. Wala silang TV, wala silang kalayaan, wala lahat.
Ang may kalayaan lang doon ay yung gobyerno nila. Sila lang yung merong karapatan na makaalam ng balita sa labas ng kanilang bansa. Tsaka doon pala, pag hindi ka member ng Communist Party, hindi ka makakatanggap ng mga benefits na katulad ng tinatanggap ng mga bonipidi na member. Oo, kaya yung karaniwang mamaya na hindi qualified na maging member noon, ay talagang naghihirap sila. Hindi nga kwan lang doon po, yung kumbaga sa kwan, yung hindi masyadong naipapakita sa media dahil Kontrolado. controlled ang kwan doon, ang Yung media media. doon. Oo. Ibig mo sabihin pare, pagka ikaw ay hindi member nun, ay wala kang tulong Wala. ng gagaling sa gobyerno Wala communist pare. government. Oo. At saka, bakit nagpupursige pa itong mga ito sila, lalo na si Season, na ikon yung communist kwan dito sa atin. Nakita na niya, hindi naging successful sa China at sa Russia ito. Hindi ba? Na, ngayon, Kaya nga na-divide yung China, ay yung Russia di ba? Oo. At pagkatapos, Actually, ini-insist pa nila itong kanila. Paano nilang isusulong na magiging successful yung kanilang ideology? Pride and egoism. Hanggang ngayon gusto pa nilang matagla yung kanilang title na sila yung founder nun. At mananatili yung organisasyon nila habang buhay. Si Joe Masison kasi, product yan ng UP. Katulad nila Laba, yung Laba Brothers. Nung panahong yun kumbaga sa kung sila yung walang kumbaga sa kung nationalistic sila nung una Pagkatapos nila kumbaga sa kung inadapt na nila yung communist ideology. Ay nung panahong yun nung panahon ni Stalin, ni Mao Zedong, nung panahon yun yung si student leader yan nung panahon ko. 1960s. Nakakarating yan doon sa aming Freedom Park doon sa Dos Baños. Nagsasalita yan si Jomay. Pero maganda ang sinasabi niya noon kaysa ngayon. Ngayon ay parang naging irrational na siya Ewan ko, tumatanda na rin siguro. Para ding tayong kapwa Pilipino. Pagka nagkakaedad tumatanda. Tumatanda ang paurong. Tsaka, kasarap ng buhay niya sa Netherlands. Manahin mo. Ginagastusan siya ng gobyernong Netherlands, di ba? I think so. Hindi naman the government of Netherlands. May mga cause-oriented groups din. May communist party kasi sa Europe Kahit sa France, may mga communist party. Kaya, pero sila ay sila yung kumbaga sa hindi dinadaan nila ang paglaban sa pamahalaan through violent means. Kung sila nando sila sa political arena, sumasali. Ano ba tawag daw sa pagka ikaw halimbawa because of political ay nagpunta ka sa ibang bansa at tumakbo ka dahil inuusig ka rito humihingi ka ng political asylum. Oo. So pagka ikaw ay tinanggap na political asylum sa ibang bansa, tutulungan ka nila. Pero ang natulong pa rin sa kanila, yung kapwa nila mga belonging to the Cause-oriented group. Mga cause-oriented. Marami roon pare na mga cause-oriented groups. Iba't ibang left-leaning groups na talagang open silang bigyan ng yun. Kasi ang pinagpapalaban nila yung kanilang ideology. Pero dito sa atin, hindi na yung ideology nila ang pinaglalaban Hindi naman kayang kontrolin ng mga kanilang mga puno sa Netherlands Kaya dapat lang siguro napapanahon na rin, tumatanda na naman si Joma, si Father Halandoni, ay sila naman siguro mag-isip-isip na rin para sa ating bansa. Ay matagal na yung communist rebellion na yan. Almost mahigit na yata 50 years Ay tuloy-tuloy pa rin Na kumbaga sa obsolete na rin naman yung pinaglalaban nila Pero sabi naman ni Pangulong Duterte, siguro baka after me, kanya, pagkaraan niya, pwedeng makipag-usap yung grupo nila Joe Masison sa presidenteng papalit sa kanya. Yun ang sabi niya They can talk to them. Si Joe Mame sabi ron. Si
Maasa pa rin si season na matutuloy ang peace negotiation kapag napalitan na si Pangulong Duterte. Darating kaya yun during his lifetime, baka hindi na rin naman. Pareho na silang matanda. Parehas na sila. Baka Parehas na silang matanda baka ako na, wala na, iba na yung magiging leadership ng mga nasa kabila. Hindi si may... Magkakasundo na rin. Hindi. Okay, so tayo po muna ay magkakaroon ng station break at babalik po tayo sa iba pang mga issue na ating tatalakayin ngayong araw na ito. Diyan lang po kayo.